Jesus' name. We are champions because of Him. Champions for His Pagpalang araw mga bata! Ako muli ito, ang inyong Ate Krisha! Masayang masaya ako para sa araw na ito. Siyempre, kasama ko kayo eh. At bukod pa dun, ikinagagal akong ibalita sa inyo na tayo ay nasa ikatlong game na. Ibig sabihin nun, 3 linggo na tayong magkakasama. Sino dito yung wala pang absent? Wow! Oh, huwag kang malungkot kung may absent ka na o ngayon ka lang naka-attend. Dahil masaya kami na makasama ka ngayong araw. Tandaan na ikaw ay isang tunay na champion. At ang isang champion ay hindi basta-basta sumusuko at pinanghihinaan ng loob. Makakabawi ka pa. Marami pa tayong mga linggo at mga kwentong pagsasalu-saluhan. At para mas lumakas ang iyong loob, samahan ninyo akong tumayo. Tayo sasayaw at aawit para sa Panginoon. Let's go! Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tina. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan na ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tina. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema
ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag naka Jesus, laging may galak sa tuwina. Ganyan nga ang buhay pag naka Jesus, laging may galak sa tuwina. Oops! Manatiling nakatayo. Ang Panginoon muna ang ating kakausapin. Hindi ang katabi. Okay? Very good. Pagsamahin natin ang ating dalawang kamay. Yumuko. Pumikit. At sundan ako sa panalangin. Ama naming Diyos, mapagmahal at tapat, maraming salamat po sa kaloob mong buhay upang muli ay makapag-aral kami ng iyong salita. Dalangin po namin ang bukas na kaisipan at puso upang maunawaan namin ang mensahe mo sa bawat isa. Ingatan mo po kami at tabihan hanggang matapos ang gawaing ito. Mangyari po ang nais mo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. O siya, makakaupo na ang bawat isa. Enjoy! Ang pangalan mo? Jeya. Huwag ka lumapit dyan, kulot-salot dyan. Mahahawa ka. Kulot-salot! 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 Bakit ka umiiyak? Umiiyak. Gusto mo ba sumama sa akin? Opo. Doon sa pupuntahan natin, makakakilala ka ng mga bagong kaibigan? Opo. Tara! Balo. Ate Krisha! Hi! Bakit ngayon lang kayo? Tama-tama, mag-uumpisa na kami. Ate Krisha, pasensya na, late ako kasi po kanina tinulungan ko po si Jeya. Binubuli po kasi siya ng mga bata. O sige, ikaw din, maupo ka na dito. Nandiyan ba dyan? Sisiyaw na kami doon. Mag-uumpisa na tayo. Katulad ng itinuro sa inyo, ang champion ng mga champion ay si Jesu Cristo! Very good. At ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kabilang tayo, ay ibinibilang din na champion. Okay? Katulad ninyo, mga bata, at ikaw, tinulungan mo siya. Ang bida sa kwento natin ngayon ay ang storya ng isang bata na bagamat mahirap sa kanya, o maaring hindi niya naman gawin ito, pero pinili niya pa rin na tulungan ang asawa ng kanyang amo para matagpuan nito kung sino ang magpapagaling talaga sa kanya. At ang asawa ng amo niya na ito ay walang iba kung hindi si Naaman. Sabihin nga ninyo, Naaman! very good. Kilala ba ninyo siya? Hindi po! Makikilala natin siya. Buksan ang inyong mga Biblia sa aklat ng Ikalawang Hari, Kabanata 5, Talata 1. Ito ang kanyang kwento. Isang araw, sa Syria ay may isang pinunong ng hukbo na nagngangalang Naaman. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari, sapagkat sa pamamagitan niya ay pinagtatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. Si Naaman ay isang magiting na mandirigma, ngunit siya ay may ketong. Ang ketong ay isang uri ng sakit sa balat.
Minsan, nakabihag ang mga taga-Syria ng isang dalagitang Israelita. Ang dalagitang ito ay naging katulong ng asawa ni Naaman. Kinausap ng katulong ang asawa ni Naaman. "Ginang, kung ang asawa niyo po ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na papagalingin siya nito." Ate Krisha, ang bait naman po ng bata na yon. Opo, ginawa na nga po siyang alipin. Napalayo na nga po siya sa pamilya niya. Tinulungan niya pa. Tama. Yan ang katangian ng mga tunay na champion. Tignan natin sa mga susunod na parte ng kwento kung ano ang mangyayari at ang gagawin ni Naaman. At ang kanilang pinag-usapan ay narinig ni Naaman. Kaya naman, agad-agad siyang pumunta sa hari at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. At sinabi ng hari kay Naaman, Sige, pumunta ka at magpapadala ako ng sulat para sa hari ng Israel. pumunta nga si Naaman na may dalang 350 kilong pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Ganito naman ang sabi sa sulat, "Mahal na hari, ang may dala nito'y si Naaman ng aking lingkod. Nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong." Nang mabasa ito ng hari ng Israel, pinunit niya ang kanyang damit at kanyang sinabi, Bakit naman niya sa akin pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para makapagdigmaan kami. Nang mabalitaan ni Eliseo na isang propeta sa Israel ang ginawa ng hari, ay kanyang sinabi, Bakit kayo nababahala? Papuntahin niyo sa akin upang malaman nilang may propeta rito sa Israel. Nalaman ito ni Naaman, kaya sumakay siya sa kanyang karawahe at pumunta sa bahay ni Eliseo, kasama ang marami niyang kawal na nakasakay sa kabayo at mga karawahe. Sinabi sa kanya ni Eliseo, Pumunta ka sa ilog Hordan. Lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Nang marinig ito ni Naaman, galit siyang umalis at kanyang sinabi, Akala ko pa naman isasalubungin niya ako. Tatayo sa harap ko at tatawagan ng Diyos ng si Yahweh. At ikukumpas ang kanyang kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y papagalingin. Bakit hindi na lang sa ilog ng Damasco, tulad ng Abana at Farfar, na mas malinis kaysa sa alinmang ilog sa Israel? Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling? Ngunit, lumapit sa kanya ang kanyang lingkod at sinabi, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipinapagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin niyo rin iyon? Gaano pa iyang pinaguhugas ng kayo para luminis? Kalaunay, pumunta naman si Naaman sa ilog Jordan at naglublog ng 7 beses gaya ng ipinagbilin ni propeta Eliseo. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang kanyang balat, tulad ng kutis ng bata. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay bumalik kay Eliseo. Sinabi niya, Ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan mo itong aking nakayanan. Ngunit, hindi ito tinanggap ni Eliseo. Yay! Ang galing talaga ng ating Diyos. Akala ko hindi totoo yung sinabi ng propeta, pero walang imposible sa kanya. Salamat tita sa linala mo dito. Walang anuman. Tignan mo dito, nakahanap ka na ng mga bago mong kaibigan at nakilala mo pa si Naaman. Kaya sa susunod na magkaroon ng pagkakataon na pwede kayong tumulong, huwag mag-aatubili, okay? Opo! O diba? Kagaya ni Jeya, ni Naaman, pwede tayong gamitin ng Diyos ng mga champion para ang mga tao. Salamat sa Panginoon sa napakagandang kwento na ating napakinggan at napanood sa araw na ito, hango mula sa Biblia sa Ikalawang Hari, Kapitulo 5. Ang kwento patungkol sa pagtulong ng isang batang babae upang gumaling ang kanyang pinuno. Napakaganda ng kwento dahil mayroong isang pinuno, ang pangalan ay si Naaman. Siya ay leader ng mga hukbo, leader ng mga kawal ng mga sundalo na nakikipagdigma
Kaya lang dumating ang pagkakataon na siya ay nagkaroon ng malubhang karamdaman o sakit. So pinahirapan siya, kaya naghanap siya ng kaparaanan kung papaano siya gumaling. Kaya lang hindi niya ito masumpungan. Pero merong isang batang babae galing sa Israel na kung saan ay may kilala siya na isang magaling at mahusay na propeta na maaaring makatulong sa kanya upang makagawa ng himala at maaari siya ay mapagaling. Kaya lang bata pa lang itong babae na ito. Papaano kaya kung ang babae na ito ay nanahimik at iisipin niya, naku, bata ako, baka hindi ako pakinggan ng aking amo. O kaya naman ay isipin ko na baka naman magalit siya sa akin kapag ako ay lumapit at kapag kinausap ko siya. O wala naman akong magagawa dahil bata pa ako. Pero hindi niya iyon inisip. Siya ay lumapit at nagpresenta at nakipag-usap sa kanya at sinabi na mayroon ngang propeta na maaaring makatulong sa kanya. Dahil sa lakas ng loob, dahil sa kakayahan ng bata na ito, lumapit siya sa kanyang amo kay Naaman at pagkatapos sila ay nagpunta sa Israel at yun nga, ang mga kwento at mga kaganapan, siya ay gumaling. Ang kanyang pinuno ay gumaling. Bawat isang nilikha ng ating Panginoon, tayong lahat may kanya-kanyang mga tungkulin at may kanya-kanyang dapat na gawin sa buhay. Bata ka man, matanda, lalaki o babae, sapat ang ibinigay ng Diyos na kakayahan sa atin upang magamit natin ito para makatulong sa ibang tao. Ang batang babae, sa talino niya at sa kahusayan niya, siya ay gumawa ng paraan upang makatulong sa kanyang pinuno. Tayo kaya? Nakakatulong ba tayo sa ating pamilya? Sige nga, mag-isip nga kayo, ano ba ang mga bagay na maaari ninyong magawa? Kahit bata ka lang, kahit maliit ka lang, ano ba pwede mong magawa sa buhay mo? Sige nga, ano masasabi mo? Siguro yung iba sa inyo nagsabi, pwede ako na maglinis sa bahay namin. Bata pa lang ako pero kaya ko na magtiklop ng damit. Kaya kong mag-ayos ng mga gamit sa bahay namin. Kaya kong mag-urong, maghugas ng pinggan. Kaya kong tumulong sa mga gawaing bahay, sa magulang ko, o sa eskwelahan, sa teacher ko, o maging sa church, kaya kong tumulong. Kaya kong maging mabuting bata. Marami tayo na pwedeng magawa na pagtulong sa ibang tao. Maaaring may kalaro kayo, walang pagkain, pwede ninyo silang tulungan, abutan ng pagkain. Maaari naman na tayo ay makagawa ng tulong sa kanila sa iba't ibang kaparaanan. Katulad ni Jesus, si Jesus man din, simula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang paglaki, siya ay tumulong. Tumulong sa kanyang mga magulang, tumulong sa ibang mga tao, para tumanggap ng kagalingan, nakapagturo ang Panginoong Hesus, nakapagpagaling, nakapagpagawa ng maraming mga himala. At higit sa lahat, yung nangyari sa krus ng Kalbaryo, ibinigay niya yung lakas niya, yung buhay niya, namatay siya sa krus, para tayo ay tulungan ng Panginoon. Tulungan upang maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng ito ay ginawa ni Jesus dahil alam niya na mabuti ang tumulong sa ibang tao. Mga anak, kahit bata kayo, mabuti ang tumulong sa iba. Tulungan natin yung mga kalaro natin. Tulungan natin yung mga magulang natin, mga kapatid natin sa mga gawaing bahay. Kahit hindi kayo ang nakatoka, nagagawa noon, tulungan ninyo yung kapatid natin. Dahil ang tunay na champion ay laging handa. Laging handa na tumulong at maglingkod sa ibang tao. Kaya mga anak, simula sa araw na ito, maging mabuting tao kayo. Maging mabait na bata, makatulong sa pamilya natin sa iba't ibang gawain sa bahay. Para maipagmalaki tayo ng magulang natin, maipagmalaki din tayo ng ating Diyos. Isang bata na marunong tumulong, isang bata na marunong at handa na gawin ang lahat ng bagay makatulong sa ibang tao.
Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Nais ko kayong ipag-pray sa Panginoon. Lord, pagpalain mo ang mga batang ito. Bayaan mo na sa kanilang murang edad, sa kanilang kaisipan, sa kanilang buhay, magamit mo ang lakas nila, ang talento at kakayahan nila upang makatulong sa ibang tao. Pagpalain mo sila ng kalakasan, pagpalain mo sila ng karunungan, pagpalain mo sila ng kalusugan ng kanilang buhay. Salamat po, gawin mo silang champion sa pagtulong sa ibang tao. Salamat po, Panginoon, sa iyong papuri sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God bless you sa inyong lahat. Tumulong tayo, ha? At papatnubayan sila ng munting bata. Isaiah 11 verse 6b. Ihanda ang mga bagay na kakailanganin natin. Colored paper, gunting, pandikit o glue, at panulat. Maaari tayong gumamit ng ballpen, lapis o marker. Kung handa na ang lahat ay, mag-umpisa na tayo. Mag-ingat sa paggamit ng gunting. Step 1. Kuhanin ang kalahating colored paper at bakatin ang kaliwang kamay gamit ang lapis o ballpen. Step 2. Gupitin na natin ang nakaguhit na kaliwang kamay. Step 3. Magsulat ng isang paraan upang makatulong sa iba. Kung inyong ibig ay pagsamasamahin ang mga ginawa at idikit ito gamit ang glue. Sa ating pagsasama-sama nito, makikita natin na ang isang maliit na tulong pag pinagsama-sama ay malaking bagay. Kaya naman, mahusay mga bata! Wow! Marami na naman tayong bagong aral at karanasan na babaunin para sa linggong ito. Isa sa mga bagay na natutunan natin ay walang imposible sa Diyos, lalo't kung tayo'y susunod. Kaya naman,
Paalala, lagi tayong magsusuot ng face mask. Kung kinakailangan, ay huwag nang lumabas. Ugaliin din ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alkohol. Sundin kung ano ang pinapanukala sa atin ng gobyerno. At nang sa gayon ay sama-sama, tulong-tulong, kapit-bisig, tuluyan na natin malagpasan ang COVID-19. Ngayon, tayo ay darako na sa ating pangwakas na panalangin. Maaari bang muli tayong tumayo? Sabihin mo nga sa katabi mo, handa ka na bang manalangin? Ayan, handa na. O sige, tayo lahat ay pagsamahin ng dalawang kamay, yumuko, umikit, at manalangin. Panginoong Hesus, salamat po sa napakagandang mensahe na itinuro mo sa amin. Tulungan mo po kami na maging mabuting bata at matulungin sa aming kapwa. Lalong-lalo na po sa aming magulang. Ingatan mo po kami sa darating na linggo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Yay! Palakpakan natin si Jesus! O, paano ba yan? Hanggang dito na lang muli. Hanggang sa susunod na linggo, 3 p.m. Paalam! God bless you!